this is a picture of Saint Nicholas of Tolentino na magkakaroon po ng kapistahan sa September 10. Happy Fiesta po dyan sa mga taga San Nicolas. Yes po, lahat ng may santo patron ni Saint Nicholas. Who is Saint Nicholas of Tolentino? Okay, he was a friar. Siyempre, an Augustinian friar who was assigned to Tolentino. Okay, Italy. So, Italiano po siya, no? Hindi siya Espanyol na santo. Okay, bakit po siya naging o tinaguri ang Star of Tolentino? Dahil po, he was a star or a model of goodness, of kindness, of charity. Lagi po siya namimigay ng tinapay. Pero the reason why we have the Panicilios is not because namimigay siya ng tinapay. Actually, it's related to, si Mama Mary nung nagkasakit siya ay nagpakita sa kanya. Okay, at pinakain siya ng tinapay. Sabi ni Mama Mary, i-ano mo ito, sausaw mo sa tubig. Ayan, magdasal ka. At para ikaw ay gumaling. At gumaling nga po siya. Kaya related po doon sa ating Panicilios ang mga cures, healing. Yes po, na mga miracles of healing. So bakit naman po may ano siya? May Korea. Okay, 'di ba? Yung ating Mama Mary de Korea. Okay, or ibig sabihin po yung belt ni Mama Mary. Yun po ay talagang iyon ang pinagagamit ni San Nicolas para makakuha po ng mga souls in purgatory. Yan po. He actually prayed when he was still living. As a priest, nagdasal siya para sa kanyang, was it a cousin? No, na sana to be delivered from purgatory. At iyon nga po nangyari, nanaginip siya after a few days. Na tuloy po ang kanyang misa, 7 days ang kanyang misa. Kaya dyan po nanggaling ang tinatawag po nating septenary. Yung septenary po is a mass celebrated in 7 consecutive days. Septenary. Pag novena, 9 days. Novena. Pag septenary, 7 days. Pag triduum naman, 3 araw lang po. Ayan. Si Saint Nicholas of Tolentino na patron of the souls in purgatory. Ayun. So may pa pala, ang mga nasa purgatorio ay meron pong chance to go up to heaven. Sa awa po ng Diyos, sa awa ng Panginoon, kung natapos na po yung ating pagserbisyo doon, ibig sabihin na purify na po tayo. Kaya tinatawag siyang purgatorio kasi it's a place of purgation. So after our parang kung if you are a prisoner, di ba, you serve your sentence, ganyan po. So after our sentence, so pwede na tayong, we will be delivered from purgatory na and we can proceed to heaven by the grace of God. Ayan po, si San Nicolas de Tolentino, patron saint of all souls in purgatory. So, dito lang po ito sa matatagpuan sa San Agustin Church, the oldest church in the Philippines. Yes. Okay, so UNESCO World Heritage Site, Pandaigdigang Pamanang Puok. Di ba? World Heritage nga site. Simbahan ng San Agustin, Intramuros, lungsod ng Maynila. Isa sa 4 na mga simbahang Baroque ng Pilipinas na itinala noong 1993 sa talaan ng Pandaigdigang Pamana, alinsunod sa kumbensyon ukol sa pangangalaga ng pandaigdigang pamanang pangkultura at pangkalikasan. So, taglay ng simbahan ng San Agustin sa Intramuros, lungsod ng Maynila, ang natatanging
kahalagahang universal na nararapat na pangalagaan para sa kapakinabangan ng buong sangkatauhan. Ang paglalapat ng panandang ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Pilipinas ng ika-10 na anibersaryo ng Kumbensyon ng Pandaigdigang Pamana na pinagtibay ng pangkalahatang kapulungan ng UNESCO noong 16 Nobyembre 1972, 1972. Maraming salamat.